Hello everyone. Naku, natawa talaga ako dito sa post ni Attorney Rowena Guanzon, guys. Kasi merong post yung GMA, ito, di ba? Interview siguro to ni BBM. Sabi ng GMA, Marcos wants Filipinos to remember change for better under his term. Yung sabi naman ni Rowena Guanzon sa post niya, pinaalala mo lang sa mga Pilipino na hindi na dapat pa magsilbi ang sa Malacanang ang mga Marcos. So, tinag niya yung picture na 'to, sinama niya yung picture na 'to, tapos yun yung caption niya. Pinaalala mo lang sa mga Pilipino na hindi na dapat pa magsilbi sa Malacanang ang mga Marcos. Kasi sabi niya, Marcos wants Filipinos to remember change for better under his term. Tama lang naman talaga 'no? Pinaalala talaga niya na kailangan na ng change. Kailangan na ng mag-change ng president. Ay naku, 'to talaga si BBM 'no? Tapos guys, eto pa, yung mga comments, grabe, tawang-tawa talaga ako sa mga comments, oh. Sabi dito ni Quixie Sagisabat, nasa point na ako na pag-iisip na sana one of his trip may maglaglag sa kanya sa eroplano. Parang ayaw ko na ng another day na siya yung presidente. Patawarin na lang ako ni Lord sa iniisip ko. Ayaw ko ng ganitong Pilipinas. Tanggap ko na politics is normal, na magulo talaga. Pero yung tatraydurin mo, yung kapwa mo Pilipino, that is something unforgivable. Digong was not just only a former president, he is a Filipino. Bakit kailangan siya ibigay sa ibang lahi? Totoo talaga yan. Grabe, no? Tapos sabi naman ni Tochi Sibario Takichu, makakabawi po kayo, sir, kung maibalik niyo po sa Pinas si Tatay Digong na maayos pa ang kalagayan. Ngayon na nasa itaas kayo, iniwan mo sa ere yung taong nagtanggol sa pamilya niyo noon at nag-iisang nanindigan para mailibing yung ama niyo ng maayos. Yun man lang ang maalala niyo po, kasi alam po ng millions mamamayang Pilipino kung gaano kaayos at kabuti na nagsilbi si PRRD sa mamayang Pilipino at sa bansa. Para maghilom ang sugat ng mga nagmamahal kay PRRD, sana mapauwi niyo siya ng buhay na iilan taon na lang sa mundo dahil sa sakit at katandaan niya. Makasama at maalagaan man lang siya ng pamilya niya. Buong buhay ni Tatay Digong inaalay at isinasakripisyo, mapaglingkuran lang ng maayos at komportable ang mamamayang Pilipino. True. 'Di ba? Yun talaga, makakabawi talaga siya ng bonggang-bongga diyan kung gagawin talaga niya, pero never again to Marcos. Kung puwede palang sampalin 'no, sabi ni Jomar Lex Umayan. Sabi naman ni Jonathan Tabingo, "Be remembered as bangag." Grabe 'no, nakakahiya yun. Nakakahiya 'pag alam mo yung 'pag narinig yung Marcos, yung unang-unang ano, malalagay sa isip ng tao is bangag. Grabe 'no, grabe talaga. Buti na lang normal na tao, bahala normal na tao na lang ako 'no, basta hindi lang ako mabansagang ganyan, grabe. Sabi ni Olive Picar, leadership change is overdue. Filipinos deserve better. Time for you to step out now to pave Filipino people way to a decent life. You hit it there, attorney. The apples doesn't fall from the tree. Nadali tayo, sabi ni Ambot lang. Sabi ni Anne Marie Tan, change should start from you so that people will follow. Sabi ni Anne Marie Tan, sipata ni Idol Oy. Sabi ni Yamasita Harigatuhay. Sabi ni Jane Salvana, bitter? Better or bitter? Sabi naman ni Clarivelle June, may change ba? Wala naman ata. Lifetime ka na sira. Asa man ang better, bitter naman na.
Be an example. You change first from bad to good. I can't explain my feelings when I saw you, Mr. Banginge. Sabi ni Kala Chuchi, Filipinos from good mindset. Now, majority of Filipino mindset is like a bangag mindset. What a great change and transformation of the people, right, BBM? Are you happy now? Looking 2028 now for him to go. Under his term, che. Sabi ni Melisi Salcetti, 3 years more to come. Keep your eyes and ears closed when it comes to politics. Better to suit yourself in the shoes of ordinary people to know your priorities in serving the public. Projects and programs that will reach even those who doesn't have a name and balance it with the improvement and growth of the economy. Correct talaga. So, kailangan talaga ng change. Dapat siya, dapat yung mauna, no? Kung gusto niya ng change. Naku, ano bang, bakit Pilipino man yung sinasabihan niya ng change? Mas magi nasa Malacanang kesa nasa The Hague. Luod jud kay kabalo naman jud ta. So sad to see Filipinos against Filipinos. What happened to the unity goal for the good of the Filipinos? More prayers for the sake of our children and the future generations. Change or charge to Filipinos? Sabi ni Don Dan Garcia. So, naka-media block man guro ni siya. Feel kaayo niya ang tarong siya, oy. Sabi ni Zyren, naka-media block man guro ni siya. Feel kaayo niya nga tarong siya, oy. Filipinos, easy to forget, easy to forgive. Never again po talaga, attorney. The greatest joke of all time, resign now. Sabi ni Kale Polaco. The greatest joke daw of all time, resign now. Nako, nabansagan ng greatest joke si BBM. Things go better with Coke. It's the real thing. A child born and lived through good times will grow weak and troublesome. Sabi ni Ariel Malyari. Correct. A joker without even making efforts. Sabi ni Raymond Bosco. A joker daw without even making efforts. Nako talaga guys, anong masasabi nyo? Agree ba kayo? Kay Rowena Guanzo na tama talaga yung sinasabi niya, change for better. So, dapat hindi natin kalimutan no, na hindi na dapat talaga magsilbi pa sa Malacanang ang mga Marcoses. Kaya guys, don't forget to like and comment ano yung masasabi niyo tungkol dito. Have a great day everyone. Subscribe. God bless. Bye.